Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, "Guro, maari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pananampalataya. Mga kapatid, gusto nating laging may patunay bago tayo maniwala, di po ba? Kapag may nagsabi ng isang bagay, agad nating tinatanong, may ebidensya ka ba? Kapag may nangakong tutulong, gusto muna nating makita ang resulta. Kapag nanalangin tayo, gusto nating agad makita ang himala bago tayo magtiwala sa Diyos. Parang sinasabi natin, "Panginoon, kapag binigyan mo ako ng malinaw na sign o tanda, saka ako maniniwala." Ngunit paano kung ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula hindi kapag nakita na natin ang himala, kundi kapag pinili nating magtiwala kahit wala pa tayong nakikitang tanda? Marahil, ito po ang gustong ituro ni Jesus sa ating lahat sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Mateo. Lumapit sa kanya ang ilang iskriba at mga Pariseo at sinabi nila, "Guro, nais po naming makakita ng isang tanda mula sa inyo." Nakapagtataka ang kanilang kahilingan. Hindi dahil mali ang humingi ng tanda, kundi dahil napakarami na nilang nasaksihan, nakita na nila ang mga may sakit na pinagaling, ang mga demonyo na pinalayas, ang mga bulag na muling nakakita, yung mga pipi na muling nakapagsalita. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, humingi at humihingi pa rin sila ng panibagong tanda, sign. Hindi dahil kulang yung mga himala, kundi ang totoo, sarado ang kanilang puso, ang kanilang isip. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang masama at taksil na salinlahi ay humihingi ng tanda, ngunit walang ibang tandang ibibigay kundi ang tanda ni Jonas. At dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot sa ating ebanghelyo sa araw na ito, at yan yung pananampalataya. Pananampalataya. Faith. Ang pananampalataya hindi pagtitiwala dahil nakita na natin ang lahat o malinaw na sa atin ang lahat. Ito ay pagtitiwala dahil kilala natin ang Diyos. Ipinaalala ni Jesus ang kwento ni Propeta Jonas. 3 araw siyang nasa tiyan ng malaking isda bago siya iniligtas ng Diyos. Ito yung naging larawan ng mangyayari kay Jesus. 3 araw siyang mananatili sa libingan bago muling mabuhay. At ito yung pinakadakilang tanda na ibibigay ng Diyos. Hindi isang palabas, hindi isang himalang para lamang humanga ang tao, kundi ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na magdadala ng kaligtasan sa buong sanlibutan.
Pagkatapos ay binanggit ni Jesus ang mga taga Nineveh, isang lungsod na kilala noon sa kasamaan. Ngunit nang marinig nila ang pangangaral ni Jonas, nagsisi sila. Hindi sila humingi ng himala. Hindi sila humingi ng mga dagdag na patunay. Nakinig sila. Nagbago sila. Pagkatapos ay binanggit niya ang reyna ng Timog. Naglakbay siya ng napakalayo upang marinig ang karunungan ni Solomon. Hindi siya naghintay ng himala. Naghanap siya ng katotohanan. At ngayon mga kapatid, sabi ni Jesus, narito na ang mas dakila kaysa kay Jonas at mas dakila kaysa kay Solomon. Ngunit marami pa rin ayaw maniwala. Hindi ba't minsan ganoon din naman po tayo? Mihingi tayo ng maraming palatandaan. Panginoon, kapag gumaling ang mahal ko sa buhay, magsisimba na ako. Kapag nabigyan mo ako ng trabaho, magiging tapat na ako. Kapag naayos mo na ang aking mga problema, saka ako magtitiwala. Ngunit, paano kung ang Diyos ay matagal nang kumikilos? Tayo lamang ang hindi nakakakita. Hindi ba't ang bawat bagong umaga ay tanda ng kanyang kabutihan? Ang bawat paghinga ay tanda ng kanyang pag-aaruga. Ang bawat misa ay tanda ng kanyang presensya. Ang bawat pagkakataong tayo ay pinapatawad ay tanda ng kanyang awa. Marahil ang problema ay hindi kakulangan ng tanda, kundi ang kakulangan ng pusong marunong makakita. May isang mahalagang katotohanan na sinasabi sa ating ebanghelyo. Ang taong ayaw maniwala ay hindi rin maniniwala kahit makakita pa ng maraming himala. Ngunit ang pusong bukas sa Diyos ay nakakakita ng kanyang presensya maging sa mga simpleng bagay. Sa isang bulaklak, sa isang ngiti, sa isang yakap, sa isang tahimik na panalangin, sa isang piraso ng tinapay na nagiging katawan ni Kristo. At ito yung nais banggitin, nais bigyang lalim at diin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Madalas nating iniisip na ang pinakamalaking himala ay yung mga pambihirang pangyayari, extraordinary phenomenon, events. Kay Jesus, ang pinakamalaking himala ay ang pusong nagbabago. Mas dakila ang makasalanang nagsisisi kaysa sa taong nakakita ng himala ngunit nanatiling matigas ang puso. Mas dakila ang pusong natututong magpatawad kaysa sa mga matang nakakakita ng mga kamanghamanghang tanda. Mas dakila ang taong tahimik na nagtitiwala sa Diyos araw-araw kaysa sa taong naghihintay ng pambihirang karanasan bago sumunod sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa dami ng himalang ating nasaksihan. Nakaugat ito sa relasyon natin kay Kristo. Kapag mahal mo ang isang tao, nagtitiwala ka kahit hindi mo alam ang lahat. Ganito rin ang Diyos. Hindi niya hinihinging maintindihan natin ang lahat. Hinihingi lamang niya na magtiwala tayo sa Kanya. Kaya nga ngayong araw na ito mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na buksan ang ating mga mata at puso, hindi upang maghanap ng mas maraming tanda, kundi upang makita ang mga taong o ang mga tandang matagal na niyang inilalagay sa ating buhay. Ang Kanyang salita, di po ba?
yung kanyang simbahan, yung mga sakramento, ang mga taong ipinapadala niya upang magmahal sa atin. At syempre, higit sa lahat, ang krus at ang walang lamang libingan ang pinakadakilang tanda ng kanyang pag-ibig. Kaya nga, tandaan natin mga kapatid ang isang salita ngayon, pananampalataya. Kumusta po ang iyong buhay pananampalataya? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos kahit walang mga signs? Sapagkat ang Diyos ay hindi laging nagpapakita ng mga himalang nakikita ng mata. Mas madalas siyang gumagawa ng mga himalang bumabago ng ating puso. At kapag natuto tayong magtiwala sa Kanya, matutuklasan natin ang bawat araw ay puno ng mga tahimik, ngunit makapangyarihang tanda ng Kanyang presensya at pagmamahal. Pagnilayan natin, suri tayo sa ating mga sarili. May hinihintay pa ba akong tanda o sign bago ako lubusang magtiwala sa Diyos? O handa na ba akong manampalataya batay sa mga biyaya at pagmamahal na matagal na niyang ipinakita sa aking buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa pinakadakilang tanda ng iyong pag-ibig, ang iyong krus at muling pagkabuhay. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong nagdududa ako at naghihintay pa ng iba pang patunay bago magtiwala sa iyo. Buksan mo ang aking puso upang makita ang iyong presensya sa bawat araw at palalimin mo ang aking pananampalataya upang manatili akong tapat sa iyo sa anumang pagkakataon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.